Okay, no? Si Marcos pala, no? Nag-issue na, si Presidente Marcos natin, nag-issue na pala ng EO, Executive Order, na siya ay gagawa ng Independent Commission to prove anomalies in DPWH. Paktay na. Ang ating Presidente Marcos daw, gagawa na ng independent body para mag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ngayon pa lang, talagang mangingilabot na ang mga crocodile. Yari na. So, itong ating bibigyan ng reaction video, no? Kasi ito yung mainit na balita sa ngayon tungkol sa korupsyon. Mga maanumalyang korupsyon tungkol sa DPWH. Yung mga project nila na mga ghost, mga ghost project, mga substandard, mga maraming nakinabang. May marami daw nakinabang daw. What? Okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, please, like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, please, pakisubscribe din kay, bibigyan natin ng reaction ito kay ANC, Balita to, ito yung mainit na balita. Bibigyan lang natin reaction. ANC, please, pakisubscribe. Okay, no? Umpisa na natin kung itong balitang to. Why Vince Dizon? Because, he's done a very good job at the OTR, and I think he's already set the stage for all of the things that we need to do. So pwede na niyang iwanan and go to Public Works because he's also familiar with the workings of the Department of Public Works and Highways. So paano po mangyayari dun sa Independent Commission? Yes, we are putting together the EO that will create the Independent Commission. The Independent Commission will be the investigative arm. So that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed. Whether kasuhan itong mga ito or i-ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Kasi unfortunately, the more we look, the more we find. Kahit sa 2026 budget, marami pa rin siningit. So talagang it really needs to be cleaned out properly. Yes. Who will lead the commission? Teka, no? Napakatindi talaga, no? Napakatindi ng mga buhaya. Tinatawag na buhaya, no, sa gobyerno, no? Tingnan mo hanggang sa ngayon, budget ng 2026, mga kababayan. Mayroong mga budget insertion na nakita si PBBM. Matindi talaga. Hindi talaga yung corruption o pagnanakaw sa kabayan ng bayan. Yan. Kaya nga, bumuo si Pangulong Bongbong Marcos ng Independent Commission o Independent Body para mag-imbestiga sa mga maanumalyang flood control. Kaya gumawa si Bongbong ng independent, kaya patay na. Paktay na, nanginginig na ngayon ang mga sangkot na mga crocodile. Sana nga, no, sana nga meron sanang makulong. Para example lang ba, dapat mayroong makulong na mga kontratista, mga nakipagsabwatan na mga taga-DPWH, mga politiko, mga kung ano-ano dyan, mga
kung sino man mga ahensya ng gobyerno diyan na nananampala, ano ba 'yon? Nagsasamantala. Grabe, no? Kaya nga tuloy napakahirap ng mga tao ngayon dahil nga sa sa itong ginagawa ng ating mga itong mga nakapwesto, no? Talagang harap-harapan na talagang binaboy ang ang budget nung year 2025. Kaya ngayon, independent body na yan, independent commission. Talagang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na may makulong. Makulong at mapanagot sa mga ganawa nilang mga kababuyan sa mga pera ng taong bayan. Well, depends on how it's structured. 5 members ba, 7 members, sino mag-head, sinong chair, all of those things. So we haven't put the structure together yet. But the names, I think, I mean, it will be we need forensic investigators. Yo. We need, of course, lawyers, justices, prosecutors who will look at the evidence and look at the information that we have, and they will put together that information and make the recommendation to either DOH or the Ombudsman, depending on who is found to be liable for some of these nefarious activities. All right? All right. Thank you. Okay, mga kabayan, no? Tingnan nyo naman, ha. Sigurado na to, talagang seryoso na ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Na talagang wawakasan niya na ang mga crocodile sa gobyerno. Mga crocodile, ano ba Tagalog ng crocodile? Buhaya. Yan. Gusto niyang may managot, makulong. Hindi lang mga kontratista, kundi yung mga nasa likod niyan, yung mga nagpupumilit na mabigyan ng proyekto. Alam niyo na yun, siguro yung mga talaga maanumalya talaga eh. Hindi naman kikilos ang mga DPWH o mga district engineer o kaya kung ano naman dyan, kung walang pahintulot ng mga may nakakataas sa kanila. Ayun ang dadalihin ni Bongbong Marcos sa kanyang ginawang executive order na independent commission. Patay na talaga, yari na sila. Nanginginig na kanilang mga tumbong. Okay, no? So sana nga may makulong. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo, mga kababayan, no? Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please, don't forget to like and subscribe muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Okay, no? Salamat.